Guys, dito tayo ngayon sa Talangan guys. Sana si Kuya Eric, oh, pogi, gwapo yan. Wala yang katulad, walang kapantay guys. So, tingnan mo. Atin tayo dito ng Bible study ng GFFC guys. Yan si Kuya Maning. Yan lang karaang GFFC. Yan ang veterano sa GFFC guys. Kuya Maning. Ayun po guys yung ating mga kababayan, yung mga Bible study, mga kabataan guys. So, ayan mo guys. So. Parang dito sa Talangan. Saan barangay Tris? Yo, sa plaza. Okay. Kaya guys, hintay pa natin yung ibang kasama natin kasi isa tayo ng Bible study. Kasama yung ating mga kapatid sa GFFC. Okay, so God bless you po sa ating lahat. Lagi nating ina-acknowledge, lagi tayo nagpapalinis sa Panginoon upang sa ganon walang maging hadlang sa ating mga kasalanan, sapagkat ang sabi ng Isaiah 59, tama? Ang kakamali ay 59:2, ang sabi doon ay ang nagiging hadlang o pader. Bakit hindi naririnig ng Diyos ang panalangin ay kasalanan. Kaya sobrang mahalaga yung second P, tayo ay humingi ng tawad at katulad ng sinabi ni Jerwin ay kilalanin natin, okay, ang ating kasalanan at humingi tayo ng kapatawaran. Amen. So, ngayong gabi ay titingnan natin ang isa pang napakahalaga patungkol sa panalangin. Pag-aaralan natin ngayon ay ang sinasabing quiet time. Yan. Sino nakarinig na about quiet time? Wala pa? Quiet time. Ano ba yung quiet time? Tulog time? Tahimik yun siguro. Ano pa? Okay? So, ang sinasabing quiet time, ito ay, ang tawag doon ng iba ay devotion sa Lord. Ano pa ang tawag doon tayo? Meron pa ba ang iba? Devotion, quiet time, ano pa? Date sa Panginoon, what else? A day with the Lord. A day with the Lord, ano pa? Quiet time. Pero yung a day with the Lord, ang quiet time dapat ay every day with the Lord. Okay? So, marahil yung iba ay mga 4 na taon na sa Lord, 3 taon na, ay hindi pa nagka-quiet time. Okay? Ang quiet time ay isang pagkakataon o isang panahon sa buhay natin sa araw-araw na kung saan dinidevote natin ang oras para kausapin ng Diyos at makinig sa Kanya. So, two-way communication. Kung paano nalaman natin ang kahalagahan ng salita ng Diyos sa ating mga pinag-aralan during the previous Wednesdays. At nitong mga 2 Wednesdays, pinag-aralan naman natin ang patungkol sa panalangin. Tama? Ay ngayon ay pagsasamahin natin yung dalawa. Ang tawag doon ay quiet time. Nais ng Diyos na tayo patuloy na lumago, spiritual, lumagog tayo sa kabutihan at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Okay, pero ang sabi doon ay meron tayong gagawin. At makikita natin yung sinabing pagsisikap ay wala yung kaugnayan sa kaligtasan. Okay, huwag tayong magkakamali ha. Hindi pwedeng pagsikapan ang kaligtasan. Bakit? Ano ba ang kaligtasan na ating natutunan? Ano raw ang kaligtasan? Bakit hindi siya pwedeng pagsikapan? Anong word ang pwedeng ikabit doon sa kaligtasan? Siya ay ano? Okay, dahil siya sa kagandahan ng loob. Okay? Ano pa? Yun ay biyaya. Okay, anong word yung nag-start sa L? Libre. Libre. Tama. Kung sino nagsabi ng libre? Oh, wow. Libre. Walang bayad. So, ibig sabihin, pag libre, walang bayad, biyaya, yun ay hindi pinagsisikapan. Yun ay ibinibigay, natatanggap lang. Kung baga, kung sisimplihan natin, siya isang regalo. Tama. Ang kaligtasan ay regalo. Ang kaligtasan ay hindi pinaghihirapan. Dahil sabi nga sa atin ng Efeso, ano ang sabi ng Efeso tungkol sa kaligtasan? Bakit tayo naligtas? Dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Okay? At dahil yon,
Okay, tayo ay nanampalataya lamang. Yun lang yung naging bahagi natin. Pinaniwalaan natin. Yung kagandahan loob ng Diyos, tinanggap natin, kinuha natin, at pinanampalataya na natin. Kaya tayo ay naligtas. At sabi doon, hindi ito dahil sa mabubuting gawa, kaya hindi pwede magmalaki ang kahit sino. So, hindi pinagsisikapan ang kaligtasan. Ang sinasabi dito na pagsikapan natin ay ang ating paglago. Okay? Ibig sabihin, ang paglagong espiritual ay hindi basta dadating. Nakaupo ka lang dyan, okay? Nandun ka lang sa inyong bahay, ay kailalago, ay it will never happen. Hindi mangyayari. Kaya sinasabi dito, pautos, imperative sa English, imperative, binigay ng Diyos, ang utos na ito, sabi na dito ay magpatuloy tayo sa ating paglago, sa pagkakilala sa Panginoon at ating tagapagligtas sa Panginoong Hesukristo. Amen. So, imperative is the isang utos na sinasabi sa atin na pagsikapan natin ang ating paglago. So, hindi magaganap yun kung tayo ay nakatigil lamang. Kailangan may gagawin tayo, kailangan may pagpapasyahan tayo, at kailangan talaga meron tayong lalakaran. Amen. Hindi magic, ikaw ay biglang lumago sa Panginoon. Kung ikaw ay hindi mo gagawin yung ating pagpinag-aaralan, hindi ka lalago sa Panginoon. Mananatili ka, lilipas ang araw mo, bibilang ang taon, okay? At katulad nga nung mga sinasabi ay baka ikaw ay maging bonjing. Hindi tayo lalago, hindi tayo unlad. Eh, ang mga sanggol ba'y sabik sa gata? Yes. Diba? Eh kahit hindi mo bigyan, ay iiyak ng iiyak, kakabaga na sa kaiiyak dahil they crave for milk. Nagki-crave. Sa FB na cravings dito. Mga ganyan-ganyan. Mga kung ano-ano mga pagkain. Cravings ko. Sabi, cravings. Ano yung sabi pagkain? Ano na? Naibigay na. Ano sabi? Satisfied. Oo, cravings. Satisfied. Ibig sabihin, nakain niya yung gusto niya kainin. Balit ang bata, makikita natin yung cravings niya for the milk, hindi yun iniatas sa kanya. Ibig sabihin, natural na siya ay nagutom sa agatas. Naturally, na siya ay nagdi-desire sa gatas. At bakit ganito ang sinabi ni Pedro sa atin na gaya? O, diba? May word na sinabi gaya. Gaya, tulad. Okay? Katulad ng mga baby, sabi doon ay nasain natin ang gatas na espiritual.